Ayan o, nakita ba nyo? Ay, video baliktad lang, pero babasahin lang natin mamaya, papaliwanag. Ito yung sinasabi ni Senador Ping Lacson. Alam nyo, ang nangyayari ngayon, ang dami nang naglilitsure ngayon kay Senador Bato de la Rosa na chairman ng komite na nag-iimbestiga dyan sa PDEA leak na yan, na controversial. Dahil nga ho sa hindi ka panipaniwala na testigo na iniharap sa kanyang komite sa katauhan ni Jonathan Morales. Ayan sinasabi ngayon ni dating senador, dating PNP chief, Ping Lacson, na wala ngang dokumento na pagbabasihan. Yung intelligence report ng isang agent, ay intel report lang yan, wala rin hong matibay na basihan. Wala rin isinumite ng mga dokumento ang agent tungkol sa kailang mga impormasyon tungkol sa illegal drugs. At wala ring opisyal na record na maipakita itong testigo. So parang scrap lang ng mga dokumento. Kaya nga sabi ni Senador Ping Lacson, dating PNP chief, daming inabalang tao. Ibig sabihin, inabala lang ng komite ng Senado ang mga mamamayan tungkol dito sa paulit-ulit na paghahayag ni Morales ng puro hearsay lang, walang basihan. Kasi yung pag sinabi ng PDEA, walang ganyan dokumento, walang ganyang report. So lahat ng sasabihin ng testigo, hearsay, lahat ng sasabihin ng testigo, haka-haka lang. Ay bakit pinaniniwalaan ng chairman? Kasi mismong si Senator Bato de la Rosa, sinabi niyang naniniwala siya doon sa report. Isipin mo, chairman, nag-comment ka agad ng ganon. Ay kung paano yan kung ayaw ng mga member ng committee? Mababaliwala yung committee report mo pagkatapos ng hearing. Kasi ang committee report gagawin after hearing. Subject for signature, yan ang mga member. Eh kung hindi sang ayunan ng mga member, yung findings ng chairman na sinaniwala doon sa report, ay walang mangyayari. So, si Ping Lacson, dating senador, dating PNP Director General, na katulad ni Bato de la Rosa, ay sino ang ating papaniwalaan? Si Ping Lacson o si Bato? Mabigat yan. Pati si Escudero, nilecturan siya. Pati si Senate President Zubiri, ilang beses na siyang nilecturan at pinalalahanan. Huwag pagamit sa mga hearsay dahil nasisira na ang Senado. Ayaw pa rin tumigil. Ako naman, kaya araw-araw halos tinatalakay ko ito kasi pera po ng bayan ang ginagastos dyan. Pangalawa, napakarami pong trabaho ng Senado. Bakit yan ang pinagkakaabalahan? Merong certified bill si Pangulong Marcos na amyendahan ang Rice Tarification Law. Ibabalik sa National Food Authority ang kapangyarihan para maibaba ang presyo ng rice. Sila yung bumili at mag-ayos ng palay at rice para magkaroon ng pagkain ng mga Pilipino. Kasi doon sa Rice Tarification Law, hindi ho naging matagumpay. Lumalabas, pumabor lang sa mga negosyante. Hindi pumabor sa mga farmers. Ganun ang dating. Kaya, sinatified ng Pangulo, amyendahan na sana'y matapos ito before SONA sa July. Eh kaso, ang inuuna ng mga senador, iba eh. Di ba? Ito pong Rice Tarification Law, naging batas sa nakaraang gobyerno. Na inuulit ko, hindi nakatulong para makapag-produce ng maraming rice at mabigyan ng pabor ang farmers. Negosyante lang. Kung yung mga gunita, di ba, ang dami mga negosyante, mga traders na nakabili pa ng rice. Tapos sila nagbenta ng mura. Kasi yung NFA, hindi sila makapagbenta ng mura kasi wala nga silang power. Tinanggal ng Rice Tarification Law. Kaya yung mga traders, ang bumili ng rice sa NFA, din sila nagbenta ng mas mahal kasi business yan eh. Ngayon, ang gusto ni Pangulong Marcos, direkta na ang NFA ang magbenta ng mas murang bigas. O di ba ang ganda? Ayan, gusto ng Pangulo, amyendahan yan, pero hindi ho inuuna eh. Ang dami nakabinbin. Sa Kongreso, tapos na sa second reading ang pag-amend ng Rice Tarification Law. So, third reading, susunod na yan. Siguradong sigurado, matatapos sa Kongreso. Papunta ng Senado. Ay alam nyo, kasi kaya kailangan matapos ang lahat ng mga proposed bill. Especially yung charter change para sa economic provision at marami pang iba. Kasi after July o pagdating ng July, State of the Nation Address ng Pangulo. After ng SONA, budget proposal isusumiti ng Malacanang sa Congress, Senado, tapos deliberation yan, public hearing. Hanggang December na yan. Priority ng Kongreso at Senado ang proposed budget next year. Taon-taon yan.
maiipit na yung ibang panukala. So ang gusto ng liderato ng Kongreso at ng Malacanang, bago mag-SONA sa July, dapat matapos ng Senado ang mga importanteng proposed bill, pag-amend at kung ano-ano pa. Kaso hindi nga po Mas inuuna ng ilang senador ang pamumulitika. Mas inuuna ng senador ay itong patulan, itong testigong hindi naman kapanipaniwala. Ultimong mamamayan, simpleng mamamayan Pilipino hindi naniniwala kay Morales. Ayun pa kaya mga professional na police, law enforcement agency, professional na politiko, mga negosyante, paano maniniwala dyan? Ang naniniwala dyan kay Morales, mga Duterte supporters lang, Kibuloy supporters, Alvarez supporters, kung ano ang dahilan, alam na ninyo yun. Yung mahilig mag-rally at mag-akusa at manira sa gobyerno, sila yun. Pero, ang matitinong Pilipino, hindi naniniwala dyan kay Morales. Pero bakit binibigyan ng paulit-ulit? 3 hearing na, masusundan pa raw. Nakikiusap na yung Senate President, nakikiusap na yung mga member ng komite na itigil na, enough na yung mga hearing. Ayaw. So ano nga ba talaga ang misyon? So good luck, Senador Bato. Delikado ka sa eleksyon sa Mayo. Malapit ng eleksyon, baka makalimutan ka. Baka palitan ka na. Baka maglagay na ng mga senador na karapat-dapat dyan. Kasi hindi pwedeng ang senador ay ang dating, sa aking opinion, ang dating, hindi para sa lahat, kung hindi para lang sa inyong partido o inyong paniniwalang kung ano man yan. Naloko na. Sayang. PNP chief dati, kala natin magaling ang investigasyon, magaling mag-imbestiga, magaling, wala Naniniwala sa hearsay, naniniwala sa verbal, hindi pwede yan. Anumang investigasyon sa Senado and aid of legislation, maging sa Kongreso, o kahit sa pribadong sektor, o lalo na sa Korte, dokumento ang mahalaga. At yung dokumentong yan, dapat mayroon pang suporta manggagaling sa ibang tao na magpapatunay na totoo yun. Hindi pwedeng yung nag-produce ng dokumento, ayun lang ang paniniwalaan. Kung wala pang dokumento. Kasi si Morales, ulit-ulit na sinasabing, wala po akong dokumento. Wala po akong hawak. Wala ka palang hawak. Di puro hula lang ang ginagawa mo. Dahil ang sabi ng law enforcement agency, tulad ng PDEA, walang dokumentong ganyan. Wala yan. Di ba? Pero hindi pa rin maintindihan ng ilang senador. Pati nga si Robin Padilla, duda na rin. Di ba sabi ni Robin Padilla? Huwag niyong gamitin paninira sa ibang tao kasi yung kanyang kaibigan Marisol Soriano, nadamay na So sabi niya, huwag niyong sirain ng mga artista. So ibig sabihin, hindi rin naniniwala si Robin Padilla sa pinagsasasabi ng testigo ni Bato de la Rosa. Wow! Ayan po yan. Inuulit ko, yung mga panukalang batas, sana unahin yan. Yung maibaba ang presyo ng pangunahing bilihin, malaking bagay. Rice yun. Although yung inflation, problema sa buong mundo. Hindi yan problema ng mga Pilipino. Pero ginagawa ng Pangulo at ang solusyon na nakita ng Pangulo, i-amend, baguhin ang rice tarification law. Ibalik ang kapangyarihan at responsibilidad para ibaba ang presyo ng rice sa National Food Authority. Pero ang bagal ng mga senador sa isong yan. Bakit? Kayo na ang bahala.